Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa Amandayahan Port sa Basay, Samar. At ito nga ay matapos gawing alternatibong ruta po itong pantalan na ito para sa mga malalaki o mabibigat na mga sasakyan na hindi muna pinapayagan na makaraan doon sa San Juanico Bridge matapos nga ipatupad ng DPWH yung 3-ton weight limit. Ibig sabihin, bawal po munang dumaan doon yung mga may bigat na higit sa 3 tonelada. So nandito po tayo ngayon sa may bukana mismo ng pantalan para ipakita sa inyo kung gaano nakarami o gaano nakahaba yung pila ng mga truck na nag-aabang para makasakay sa mga roro. Alam nyo po, kung makikita nyo rito, iilan pa lang yung mga truck pero pagdating po dun sa may National Highway, naku, katutak na po yung mga nakapila, mga nakatenga mga truck para makasakay nga po sa roro. So sa punto po ito, may makakapanayan po tayo isa sa mga driver. Ayan po, actually mga driver po na nag-aabang dito na makasakay dun sa roro. Magandang umaga po sa inyo, Kuya. Anthony po, ma'am. Ang pangalan niyo po, Anthony. Oo. Una po sa lahat, gano'n na po kayo katagal Nung linggo, na nag-aabang po rito? Nung linggo pa kami dumating ng gabi, ngayon Miyerkules na. Oo. Ang sabi sa amin, nung isang araw nagpatikit kami na alas 6 kahapon, tumawagan kami, pinawasan kami dito, tapos alas 3 na naman, ngayon alas 5 na naman, wala pa yung barko. Opo, tapos alas 5 na, wala pa yung barko. Oo, ngayon alas 7, alas 7:30 na, wala pa rin yung mga barko. Ang pinagtataka ko lang, sabi niya sa Juanico, bawal ang 3 tons, bakit yung sabay-sabay mga kotse nandun sa ibabaw, ilang tons na po yun nandun sa taas, bakit ibabawal nila yung 3 tons, wala naman gumagawa, sabi sira daw, wala naman gumagawa. Hindi, mukhang ginagawa. Pero kumusta po ang sitwasyon nyo ngayon dito? Paano kayo kumakain? Mahirap po dito sitwasyon namin dahil walang paliguan, walang CR, walang makainan, dito lang sa truck tulog. Okay, may panawagan po ba kayo lalo't mamaya nasa darating po mismo si Pangulong Bongbong Marcos panawagan para namin sana, mag-inspeksyon? panawagan namin, mapabilis sana yung pagtawid dito kasi malaking abala sa amin dito. Hindi na po kami pinapaniwalaan ng boss ko na ilang araw na kami nakapila dito dahil ang kabilang grupo nakatawid. Di ko alam, may naglagay siguro kung paano sila nakatawid agad. Ba't hindi kayo makasakay sa roro? Wala pa yung roro, di ko alam kung anong problema, di ko maintindihan sa kanila dahil pabago-bago schedule, wala silang isang salita. Alright. Ayan, makikita nyo po rito, nakaabang pa rin po yung ibang mga truck driver habang yung iba naman nakasakay mismo, natutulog pa, nagpapahinga. Salamat po Kuya Anthony. Ayan. So, ito po yung sitwasyon. Talagang pahirapan, tsaka of course talagang napakahirap nung sitwasyon ng mga truck driver dito na naghihintay nga po. Kung makikita nyo po dun sa tawid naman ng dagat na yan, yung mga puti po na yon, pila rin po yon ng mga truck. Maliit nga lamang po kasi from here across the ocean. Talagang makikita po ninyo, talagang mahaba rin po yung pila. Sila naman yung mga nag-aabang sa roro na masasakyan, patawid naman dito sa Samar at sa iba pang mga pantalan, hindi pa rin po sila makasakay dahil nga po hindi pa raw dumarating yung mga roro. At ayon sa yung ilang mga negosyante, talagang apektado na po sila. Marami ang nagrereklamo sa delay sa delivery ng produkto, lalo na yung mga nabubulok gaya ng prutas, gulay, mga isda. At ayon sa lokal na opisyal, posibleng umabot ng 50 million pesos kada linggo ang lugi ng mga negosyo dahil sa delay at dagdag na operational cost dulot ng alternatibong ruta nga. May pagtaas sa presyo ng mga bilihin, lalo na sa mga pangunahing produkto sa Tacloban at Samar dahil sa limitadong supply at dagdag gastos sa transportasyon. Mga panandaliang solusyon naman ng gobyerno, dagdag na roro vessels ang pinag-aaralan ng PPA at Marina upang mas mapabilis ang biyahe ng mga truck at maibsan ang pila. Pero sa ngayon, pinag-aaralan pa rin po nila yan, hindi pa rin po dumarating yung mga roro rito. Pinaplano rin po magpatayo ng temporary holding areas para sa mga truck drivers habang naghihintay sila sa schedule sa pantalan upang hindi magdulot ng trapiko sa highway, at nagpadala na rin ng karagdagan tauhan ng Philippine Coast Guard at lokal na pulisya upang mapanatili ang kayusan at kaligtasan dito sa port area. Sa mga sandali pong ito ay pre-position na po yung mga security, lalo't inaasahan maya-maya ang pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos para siya mismo ang personal na mag-inspeksyon at kausapin ang mga truck driver na nag-aabang dito sa may Amandayahan na port, at mamaya ay pupunta rin po siya sa San Juanico Bridge para inspeksyonin ang sitwasyon doon. So yun muna ang latest sa sitwasyon mula pa rin dito sa Basay, Samar. Balik muna sa studio. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.